Yung karanasan ko sa isang angkas rider ay hindi ko makakalimutan. Ako nga pala si Lisa. Isang gabi, pagkatapos ng isang maghapong trabaho, nagpa siya akong mag-book ng angkas pa uwi. Malakas ang ulan at mahirap maghanap ng masasakyan. Kaya't nagpa siya akong sumakay sa isang motorsiklo upang makauwi ng mabilis. Nung dumating na ang rider, isang lalaking may itim na helmet at jacket, medyo nagtaka pa ako. Kasi hindi siya naka-uniform. Pero dahil gusto ko nang makauwi, agad na akong sumakay. Maayos naman ang biyahe namin, mabilis at tahimik. Habang dumadaan kami sa isang kalsadang madilim at walang masyadong tao, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang mga ilaw sa kalyeng yun ay medyo mahina, kaya nagdesisyon akong magtanong sa rider. Kuya, pwede po ba tayong dumaan sa mas mataong kalsada? Hindi po kasi ako komportable dito. Ngunit hindi sumagot yung rider. Sa halip, binilisan niya lang ang takbo ng motor. At sa hindi inaasahang pagkakataon, niliko niya papasok sa isang iskinita na masikip at madilim. Nakaramdam na talaga ako ng sobrang takot. Pero nagpatuloy lang siya at bigla na lang huminto sa harap ng isang pader. Biglang lumingon sa akin yung rider nang nakangisi at nagsabing, Bumaba ka. dahil sa takot ko, mabilis akong sumunod sa utos niya. Ngunit bago pa ako makababa, hinawakan niya ako sa braso at tinutok ang isang patalim sa liig ko. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo lahat ng gamit mo. Bilisan mo. At kahit hirap na hirap ako, ibinigay ko sa kanya ang aking cellphone at wallet. Pati ang mga card ko, kinuha niya. Hindi ako nagsalita at mabilis kong inabot ang lahat ng gamit ko. Pagkatapos nun, mabilis na umalis yung lalaki at iniwan ako sa madilim na kalsadang yun. Hindi ako makagalaw sa takot dahil sa nangyari. Pagkalipas ng ilang minuto, takot man at umiiyak, tumakbo ako palabas ng iskinitang yon at humingi ng tulong sa isang bahay. Nanghingi din ako ng tulong sa pulis at nagsimula silang magsagawa ng investigasyon. Laking gulat ko nang malaman kong madalas daw na may holdapang nangyayari sa lugar na yon at karamihan daw ng biktima ay sumasakay sa motorsiklo. Dahil sa insidenteng yon, naging maingat na ako sa pagpili ng rider na masasakyan. Laking pasalamat ko din dahil hindi niya ako sinaktan. Hindi ko po makakalimutan ang takot na dulot sa akin ng pangyayaring yun. Isa akong angkas rider, Sir Dave. Benji na lang ang itawag niyo sa akin. Nagsimula ako sa trabahong angkas. Isang taon na ang lumilipas. Madalas ako magbiyahe sa mga kalsadang puno ng tao at traffic. Ngunit, sanay na ako sa ganitong klase ng ruta. Dahil maganda ang kita at madalas na may mababait na pasahero. Kaya't napili kong maging isang angkas rider. Isang gabi, nangyari ang isang hindi ko malilimutang insidente na nagdulot ng takot at trauma sa akin. Nakatanggap ako ng isang booking mula sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Pero dahil matumal ang booking at kailangan kong kumita, pinatos ko na. Nang dumating ako sa pick-up point, napansin kong medyo isolated yung lugar. May mga abandonadong sasakyan at ilang matataas na bakod. Nang makita ko na ang pasahero, nilapitan ko ito at agad kong tinanong, "Sa angkas po, sir?" Sumagot naman yun na siya nga daw yung pasahero ko. Yung lalaki, mukhang nasa late 20s na. Habang nasa biyahe kami, napansin kong
Yung pasahero ko ay tila abala sa kanyang cellphone. Biglang may nadaanan kami isang madilim na kalsada. Kinabahan ako nang makita kong may isang motor na nakaharang sa dadaanan namin. Nang mapahinto kami, dahil nakaharang nga yun sa dadaanan namin, agad lumapit ang isang lalaki. Agad lumapit ang isa pang lalaking galing motor at mabilis hinawakan yung motor ko. Bumaba ka sa motor. Sigaw ng lalaki habang tinutok yung patalim sa akin. Hindi kita sasaktan. Kung makikinig ka, lahat ng gamit mo ibigay mo. Agad na nilang kinuha yung wallet at cellphone ko. Ang hindi ko inaasahan, mabilis siyang sumakay sa motor ko at iniwan ako mag-isa sa kalsadang yon. Sa isang lugar na halos walang tao, kasabwat niya pala yung pasahero na nag-book sa akin. Habang iniisip ko ang mga nangyari, hindi ko magawang magsalita sa sobrang takot at pagkabigla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil sa isang iglap, nawalan ako ng motor na ginagamit ko sa panghanap buhay, tsaka mga importanteng gamit. Nagmamadali na akong tumawid sa kalsada para maghanap ng tulong. At sa kabutihang palad, nakakita ako ng isang tricycle na dumaan at tinulungan ako. Agad niya akong dinala sa pinakamalapit na police station upang mag-report ng insidente. Dahil sa pagkakakilanlan ng mga salarin at ang mabilis na pagtugon ng otoridad, naibalik sa akin ang motor at nahanap ang mga sospek. Gayunpaman, hindi ko pa rin makakalimutan ang takot na naramdaman ko sa mga sandaling yun. Isang takot na tumatak talaga sa akin. Ako si Carlo. Isang angkas rider na sanay na sa mabilisang biyahe. Isang gabi, habang ako ay naghihintay ng booking sa isang kanto, bigla may lumapit sa akin. Isang lalaking may suot na hoodie. Medyo nagmamadaling sumakay sa motor ko. Agad ko siyang tinanong, "Saan po tayo?" Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Bagkus, itinuro niya lang ang isang kalsadang hindi pamilyar sa akin. "Doon lang sa dulo," sabi ng lalaki na parang nagmamadali. Habang nagmamaneho ako sa isang kalsadang yun, naramdaman kong may kakaibang nangyayari. Hindi normal ang kilos ng lalaki at tila may takot sa mga mata nito. Pero wala na akong nagawa nun dahil nakasakay na siya. Kaya tinuloy ko na lang ang biyahe. Maya-maya, habang dumadaan kami sa isang madilim na kalsada, bigla kong nakarinig ng malakas na sirena. Bigla na lang sumabog ang takot sa aking dibdib nang makita kong may mga pulis na sumusunod sa amin. "Pare, anong nangyayari?" tanong ko sa pasahero ko. Ngunit hindi siya sumagot. Biglang sumigaw ang lalaki sa akin. "Bilisan mo pa! Huwag kang titigil. Hahabulin tayo ng mga pulis." At mabilis na tinutok ng lalaki ang isang baril sa akin. Kaya't hindi na ako nakapagsalita. Agad kong binilasan ng takbo ng motor. Habang tumatakbo kami sa kalsadang masikip, naramdaman kong malapit na ang mga pulis. Pinabilisan niya pa sa akin ang takbo ng motor. Ngunit kahit gaano kami kabilis, mukhang malapit na nila kaming abutan. Sa isang kanto, biglang napansin ng lalaki na may masikip na daan sa kanan. "Doon!" sigaw niya sa akin. Nang dumaan kami doon, muntik na kaming mabangga ng mga sasakyan na dumadaan.
Napakahirap ng kalsadang yon dahil masikip at hindi makakapasok ang mga pulis doon. Nang makita ng lalaki na nakatigil na ang mga pulis, parang humupa ang takot sa kanya. "Dito lang," sabi niya sa akin. Dahil sa takot, hindi pa rin ako tumigil. "Pare, ano ba nangyayari?" sigaw ko. Sa halip na sumagot, tumalon ng lalaki sa motor at iniwan ako mag-isa sa madilim na kalsadang yun. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang mga pulis na tumigil at nagsimula silang magtanong sa akin. Sinabi ko ang lahat ng nangyari at kung paano ako napilitang magsilbing driver sa gitna ng takot. Ang sumunod na araw, napag-alaman kong ang lalaking sumakay sa akin ay wanted na kriminal at ang mga polis ay matagal na naghahanap sa kanya. Sir Dave, ang takot na dulot ng gabing yon sa akin ay hindi ko makakalimutan. Isa akong rider na naghahatid ng mga pasahero, Sir Dave. Hindi ko nababanggitin kung anong kumpanya yon. Ako nga pala si Joel. Gabi na at malakas ang ambon. Nang makatanggap ako ng booking mula sa isang lalaki sa may gilid ng isang lumang apartment, agad ako huminto sa kanto at nakita ko ang pasahero. Isang payat na lalaki na nakasuot ng jacket at sombrero. Bitbit ang isang malaking sports bag. "Boss, pa-drop off lang sa may bayan. Dalian lang natin. Medyo nagmamadali kasi ako eh," sabi ng lalaki. Wala naman akong inisip. Karaniwang may mga pasahero talagang may dalang malaking bag. Sumakay ang lalaki. Mahigpit na yakap ang dala niyang bagahe. At tanging tunog ng ulan at makina ng motor lang ang maririnig. Makalipas ang 10 minuto, naramdaman kong tila may kakaiba sa bag. Mabigat ito at parang may bagay sa loob na hindi normal ang hugis. Nagsimula akong kabahan, lalo na nang mapansin kong mahigpit na nakayakap ang lalaki rito na parang ayaw ipaalam ang laman. Pagdating sa isang madilim na iskinita, biglang bumaba ang lalaki at iniwan ng bag sa motorsiklo. "Boss, may kukunin lang ako sandali. Diyan ka lang," mabilis nitong sabi bago tumakbo papalayo. Naghintay ako, pero hindi bumalik ang lalaki. Ilang minuto ang lumipas. Nakaramdam ako ng masamang kutob, kaya't dahan-dahan kong binuksan ang bag. At halos mabitawan ko ito sa gulat. Dahil sa loob ng bag ay may isang katawan ng tao. Walang buhay. Malamig at halatang itinago para hindi mahuli. Mabilis akong sumibat. Iniwan ang bag sa may gilid ng kalsada at nireport sa pulis. Ilang araw ang lumipas. Nalaman kong ang lalaking nagpabuk sa akin ay isang kriminal na gustong magtapon ng ebidensya. Matapos ng insidenteng yun, agad nagsagawa ng manhunt ang mga pulis. Ngunit hindi na nila natagpuan ang lalaking yon. Nabanggit ko din lahat na nangyari sa mga pulis. Matapos ang lahat ng investigasyon ay pinauwi na din ako ng mga pulis na yon. Simula nun, nagdoble ingat na ako at mas pinili ko na lang magbiyahe ng umaga dahil ayoko nang maranasan yung pangyayaring yun. Isa akong batikang angkas rider na sanay na sa magdamagang pasada sa Maynila. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rico. Isang gabi, bandang 12:00, nakatanggap ako ng booking mula sa isang bar sa QC.
Agad akong dumiretso sa pick-up point, kung saan nakita kong may 4 na lalaki na halatang lasing. Nagkakatuwaan sila sa labas. Paglapit ko, tinawag ako na isa. Boss, ikaw ba si Angkas? Opo sir, si Mark po ba ang pasahero? Tanong ko habang tinitignan ng app sa aking cellphone. Bigla nagtawanan ng mga lalaki. Wala namang Mark dito, tol. Sabi ng isa, sabay pagalpak ng tawa. Dito ko napagtanto na posibleng prank lang ang booking. Nagpa siya akong umalis. Pero bago pa ako makasibat, may isang lasing na humarang sa akin. Uy boss, chill ka lang. Magandang gabi to. Inuman tayo. Sabay akbay sa akin. Amoy alak ang lalaki at kitang-kita sa mata nito ang kalasingan. Pasensya na po sir, pero may nag-aantay pa akong booking. Magalang na sagot ko. Sabay pilit na umiiwas. Ngunit ayaw akong paalisin ng grupo. Isa sa kanila, biglang hinablot ang helmet ko at tinangkang isuot. Tignan nga natin kung bagay sa akin, sabi nito, habang nagtatawanan ng iba. Dito na ako kinabahan. Dahil kung pipilitin kong lumaban, baka masaktan ako. Pero kung hindi, baka tuluyan akong pagpiestahan ng mga lasing. Isang mabilis na diskarte ang naisip ko. Tinapat ko ang cellphone ko sa mukha ng isa sa mga lalaki at nagkunwaring kinukuhaan ng video. Mga sir, ayos lang ba na i-post ko kayo? Para makita ng mga misis nyo kung gaano kayo kasaya ngayong gabi? May halong biro, ngunit matalim ang tingin ko. Biglang nagkatinginan ng 4 at isa sa kanila ang agad na umatras. Loko ka, tol. Baka makita to ng misis ko. Sabay tawa, ngunit halata ang kaba. Tara na, baka may makakita pa sa atin. Sabi ng isa, sabay balik na helmet ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Pagkasakay ko sa motor, mabilis kong pinaharurot palayo habang nagpapasalamat na nakalusot ako at walang masamang nangyari sa akin. Mula noon, mas naging maingat na ako sa mga booking, lalo na kung galing sa mga inuman. Ako si Anton, isang angkas rider na dati nagtuturo ng karate. Palagi ako maingat sa biyahe dahil may naghihintay sa aking pamilya. Isang gabi, nagkaroon ako ng booking mula sa isang madilim na iskinita sa may tondo. Medyo nag-alinlangan pa ako, pero dahil kailangan kong kumita, tinuloy ko ang biyahe. Pagdating ko sa pick-up point, wala akong nakitang pasahero. Maya-maya, biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakamaskara at may patalim. Boss, ilabas mo na lang lahat ng kita mo para wala ng gulo. Utos ng isa. Habang ang isa ay humawak sa manibela ng motor ko. Sa loob-loob ko, alam kong delikado ang sitwasyon. Pero sa halip na agad sumunod, huminga ako ng malalim at inalala ang aking training sa karate. Pinag-aralan ko ang kilos ng mga hold-upper. Nang sumubok ang isang hold-upper na hablutin ng cellphone ko, bigla akong umilag at mabilis na tinapik ang kamay nito gamit ang isang malakas na knife hand strike. Napasigaw sa sakit ang hold-upper
at nabitawan ng kutsilyo. Nagulat ang isa pang lalaki. Pero bago pa ito makakilos, sinundan ko ng isang snap kick sa tiyan. Dahilan para matumba ang holdapper sa lupa. Sa takot, tumayo ang dalawang lalaki at nagmamadaling tumakbo palayo. Mabilis naman ang sumakay sa motor ko at pinaharurot ito palayo sa iskinita. Nang makarating sa mas mataong lugar, agad ako tumawag ng pulis para i-report ang nangyari. Kinabukasan, nabalitaan kong nahuli ang dalawang holdapper matapos silang kilalanin ng ibang biktima. Napangiti ako, hindi lang dahil nakaligtas ako, dahil nakatulong pa akong mahuli ang mga masasamang loob na yon.